Kung ganito itsura ng anak ko, di ko na lang i-display. Bakit ganyan? Parang di anak ng artista? Kamukha lang ng mga aita? Anak talaga ni Pauline yan? Yung para lang makapamintas, kahit bata na wala namang kamalay-malay. Pero hindi siguro tama talaga na pati bata ay nadadamay sa ganito. Ang hirap, no? Hirap pag nanay na, tapos anak na. Alam natin to. Triggered ka lang. It's another thing to bash. Yes. You know, to bash an innocent child. Yes. Some people, na naririnig ko na sinasabi, huwag mo yung expose yung anak mo. Kung ayaw mong makarinig ka ng hindi masyadong magagandang bagay. Welcome back, Kaalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang viral issue ngayon tungkol sa paghabol ni Pauline Luna Soto sa isang Facebook user na nambash sa kanilang anak ni Bossing na si Tali noong 2020 sa Facebook. Saan ba nagsimula ang isyong ito? Paano ba ipinahiya ng Facebook user si Tali at ikinagalit talaga ni Pauline ang ginawa nito? At ano na ang status ng demandang ito ngayon? Ano ba ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Ang trending story na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ginawang hakbang ni Pauline Luna Soto, ang asawa ni Bossing Vic Soto na nakilala nito sa longest running noontime show nilang Eat Bulaga. Dati itong contestant sa Little Miss Philippines. Kontrobersyal ang umpisa ng relasyon ng dalawa pero natahimik din ang lahat ng pakasalan ni Bossing si Pauline. Hindi nga nagtagal ay nagkanak ang dalawa, si Baby Tali. Bibo at matalinong bata si Tali na palaging ibinibida ni Pauline sa kanilang social media account. Pero gaya nga ng inaasahan, kahit anong positibo pa ang ipakita ng bata ay hindi talaga lahat sumasaya sa nakikita nila. Isa dito ang isang Facebook user na nagngangalang Annalyn. Isang ordinaryong individual lamang ito kung ikukumpara sa mag-ina. Noong 2020 ay may in-upload ang mag-asawa sa Facebook account ni Pauline. May mga handa sa harapan nila pero wala sa nasabing post si Baby Tali. Nakita ni Annalyn ang nasabing post at isinare niya sa kanyang personal na account. Ang nasabing picture ay nagpapakita sa mag-asawa na may kontsinilyo o letsyong biik sa harapan nila at nilagyan nila ng caption na cute naman ni Baby Tali. Unang nag-react ang mga netizens at fans ng mag-ina. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nang babash sa bata. Subject siya matagal na to cyberbullying. As in, grabe. Para talagang hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa ng Pero from a legal, makiusap naman kami sa mga Huwag netizens. nang Be ganun. kind. Maraming mga pagkakataon na pinupuna ng mga tao ang timbang ng anak ni Vic at Pauline pero hindi naman pinapatulan ng dalawa. Nagkataon lamang na ang post ni Annalyn ay lumaki dahil na rin sa fanbase ni Pauline at Tali na sumusuporta sa journey ng dalawa. Hindi ito nagustuhan ng mga netizens at sumiklab ang giyera ng mga salita online. Yung kapitbahay namin, mapanglait din yun sa bata. Pero nung nagkaanak special child, ingat ka ha, digital na ang karma. God bless sa'yo. Sa madaling salita, sumikat din ang Annalyn dahil alam naman natin na kahit negatibo ang mga komento, naghahakot pa rin ito ng mga clicks at views online kaya nagbebenepisyo talaga si Annalyn sa pagbanat at pagkampi ng mga netizens kay Tali noon hanggang umabot na ito kina Pauline at gaya ng inaasahan, nantig ang puso ng isang ina na nasaktan sa ginawang panlalait sa kanyang anak. Pero sa kabila ng ginawang post ni Annalyn ay hindi naman bastos ang ginawang hakbang ni Mrs. Soto. Maayos itong nagpakilala sa basher at nagbigay ng babala na pwede siyang makasuhan ng cyberbullying dahil sa kanyang ipinost sa social media account dito sa Facebook. Marami ang sumusuporta kay Pauline noong panahon na iyon pero si Annalyn ay nagmatigas pa sa umpisa. Hindi ito nagbigay ng public apology at sa kabila nito ay nagsabi pa na wala naman umanong masama sa ipinost niya. Ayon sa kanya ay wala naman sa picture si Tali at hindi niya rin ito tinawag na kahit ano. Pero marami ang umalma sa sinabing ito ni Annalyn. Hindi naman umano bobo ang mga nakakita na hindi maintindihan na ang kontsinilyo
ang tinutukoy niyang si Baby Tali. Tumagal pa ng ilang linggo ang pagmamatigas ni Annalyn hanggang tuluyan na itong nag-issue ng public apology. Hindi naman sinagot ni Pauline o nag-react man lang sa ginawang hakbang ng basher ng anak, pero hindi rin ito nagsampa ng kaso laban sa babae. Pero nitong November 3, 2023 ay bigla na namang umingay ang pangalang Annalyn sa social media. Ayon sa kanya ay pinadalahan siya ng message ni Pauline mismo para sabihan lamang na formal nang naisampa ang kasong cyberbullying laban sa kanya. Tungkol pa rin ito sa nasabing post ni Annalyn na ginawa niya 3 taon na ang nakakalipas. Agad namang kumuha ng screenshot si Annalyn ng nasabing message ni Pauline at ipinost sa kanyang Facebook account at nabuhay na muli ang kanyang pangalan online. Marami na namang netizens ang na-high blood sa ipinost ni Annalyn. Kalimitan sa mga reaksyon ay nagsasabing tama lang ang ginawa ni Pauline dahil traumatic para sa bata ang ginawang pambabash sa kanya. Kapag nabasa o nalaman ito ni Tali, mas lalo pang naimbierna ang mga netizens nang ipinagpipilitan na naman ni Annalyn na wala umano siyang masamang naipost noong 2020. Pero may isang Facebook user ang pumuna sa ipinost ni Annalyn na screenshot. Ayon kay Damarcus Boxing, fake umano ang account na nagpadala ng mensahe kay Annalyn. Maiging binusisi nito ang mga detalye na nakikita sa ipinost ng babae. Ayon sa Facebook user, baka na lamang ito ni Annalyn para mapag-umpisa muli at makakuha ng atensyon at kumita. Ipinakita pa ni Damarcus kung ano ang mga detalye na nagpapatunay na hindi talaga si Pauline ang may-ari ng account na sinabing nagpadala ng mensahe. Una, ang pangalan na Pauline sa totoo niyang account ay may hyphen sa pagitan ng Luna at Soto, samantalang wala ang mga nasabing fake na account. Pangalawa, nakabalandra din sa ipinost ni Annalyn ang location ng nasabing account ay nasa Bacolod City. Hindi naman sa Visayas nakatira si Pauline. Dito na nakapagsabi ang mga netizens na gawa-gawa lamang ito ni Annalyn para makapangloko ng tao at magkapera. Humihingi kasi ito ng pinansyal na tulong para sa kaso di umanong isinampa sa kanya. Sa post nito ay pinagpipilitan na naman niyang hindi umano cyberbullying ang ginawa niya at wala umanong mali siya. Minabuti ng isang local magazine ang klaruhin kung ano ba talaga ang totoo sa ipinost ni Annalyn sa pamamagitan ng mga pag-interview kay Pauline Luna Soto. Humingi ang pep.ph ng pahayag hinggil dito at kinumpirma ng nanay ni Tali na peke nga ang account na ginamit sa post ni Annalyn. So ano ang analysis natin sa isyong ito? Simple lang, kahit sinasabing ebidensya, kailangan pa ring suriin kung lehitimo ba o hindi. Hindi ibig sabihin na nakabalandra ang pangalan na Pauline ay siya nga ang may-ari nito. May mga tao talaga na kahit kalayaan ang nakasalalay ay susugal talaga para lamang sa pera. Hindi biro ang cyberbullying at sa kasong ito, pwede siyang kasuhan ng mag-asawang Soto kahit noong 2020 pa. Pero hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng mga ito dahil alam naman nilang hindi naman makakatulong sa kanila ang patulan pa ang isang papansin lang na individual na kagaya ni Annalyn. Pero itong ginawa niya ngayon ay parang nagtatawag pa talaga ng gulo, desperado para kumita lang ng pera at makapanloko ng tao. Maswerte lamang talaga siya at hindi pa rin siya pinatulan ng mag-asawa dahil kung nagkataon, taon-taon ang aabutin niya sa loob ng kulungan. Hindi na nga nakakatuwa na nanakit siya ng damdamin ng isang musmos na wala namang ginawa sa kanya. Nakuha niya pang gumawa ng paraan para mameke ng account para lang kumita. Mahirap talaga kung alipin ka ng pera.